Tatlo kaming magkakapatid. Ako ang panganay at ang bunso sa aming tatlo ay isang lalaki. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong karamdaman ni mama, pero isa yun sa marahil ay dahilan kung bakit hindi na kami nadagdagan na magkakapatid. Basta sa pagkakaroon ko ng isip, ang alam ko, hindi na o wala nang gana si mama pagdating sa loving. At siguro, kahit ako ang nasa kalagayan ni Papa, lalo't sa edad ni Papa na hindi pa naman katandaan noong mawalan ng gana ang kanyang partner, ay mahirap nang balikan ang dating kinasanayan. Nang dahil sa may partner ka pero dehens na pwede, then lagi pang mainit na ng ulo na nauwi sa tuluyang hiwalayan. At bilang panganay at single mom na nakaranas ng kabiguan, ako ang tunay na higit pang nakakaintindi kay Papa. Sa pagkakaroon ng sari-sariling pamilya ng dalawa ko pang kapatid, ako ang siyang naging kapisan ni Papa sa bahay, na siyang naging tagapag-alaga sa aking anak kapag ako'y nasa trabaho. Dahil doon, wala lang ibang magkakaroon ng unawaan at malasakitan kundi kaming dalawa lamang. Kaya ang pader na namamagitan sa amin bilang magama ay tuluyang na over the bakod dahilan upang ang butas Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Third year high school ako noong tuluyang magkahiwalay ang aking mga magulang. Hindi simpleng problema, pero tingin ko ay kaya namang solusyonan na hindi nagawa ni mama at papa. Problemang may kinalaman sa buhay mag-asawa at ang intindihan at unawaan ang siyang kailangan. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Joy, 36 years old, may isang anak na mula pa sa aking pagkadalaga. Tatlo kaming magkakapatid at lalaki ang isang bunso sa amin. Ewan ko lang kung kami lang pero isa kami sa klase ng pamilya na nabuhay sa parang patsamba lamang. Pareho sa aming mga magulang ay walang permanenteng trabaho. Si mama ay madalas labada o di kaya naman ay magtinda ng kakanin at ulam. Habang si papa naman kung hindi nasa construction nasa palayan. Basta pwedeng kumita ng pera. Madumi man, basta sa marangal na paraan. Ang kahirapan sa aming pamilya ay normal na. Kumbaga, kung kumain man kami ng walang maayos na ulam, hindi na big deal yun. Buti na lamang at kahit papaano may sarili kaming tahanan at may palikuran. Pero kahit ganoon, ang pag-aaral ang isa sa madalas sabihin ng aming mga magulang na kanilang maipapamana. Kaya naman hanggat kaya di umano nila kaming pag-aralin ay huwag kaming titigil. Yun nga lang ay talagang mahirap ang mag-aral ng kulang sa budget. Pagamat ganoon, hanggang sa nakatapos ako ng elementary ay hindi ko nakitang nag-away ang aking mga magulang. Pero hindi ganoon, noong ako'y magsimulang tumuntong ng high school. Ang nakita ko lang at napansin ko kay mama, nakasabay ng madalas na pag-init ng kanyang ulo at madalas na hindi pagkakasundo nila ni papa ay ang pagsisimula ng pagpayat ni mama at pagkawala ng gana sa pagkain. Naapektuhan ng sobra ang pag-aaral naming magkakapatid, lalo't pati ang paghahanap ng pagkakakitaan ay nawawala sa isip ni papa tuwing mag-aaway sila ni mama. Wala namang bisyo si papa. Talaga lamang pagdating sa hanap buhay, talagang may kaalatan o mahina ang loob. Na ako naman, dahil sanay na sa ganoong klase ng pamumuhay, nag-focus na lang ako sa kung ano ang aking layunin sa buhay. At yun ay kung ano ang gusto nila mama at papa para sa amin, ang makatapos ng pag-aaral. Na para sa pamilyang tila nasa pinakalaylayan ng lipunan ay imposible.
Hindi man lang pumasok sa aking isip na aabot sa hiwalayan ang sitwasyon na iyon ng aking mga magulang dahil hindi naman ganoon ang kinalakihan ko. To the point na dahil sa nangyayari sa amin ay hindi lang isang beses na rin pumasok sa aking isip ang huminto na ng pag-aaral. Ang hirap kasi. Alam naming magkakapatid na hirap kami sa finansyal. Tapos yung mga magulang namin na nagtitiyagang magpaaral sa amin nagkakaganon pa. Third year high school ako noong tuluyang maghiwalay ang aming mga magulang. Umalis si mama at umuwi ng probinsya. Katwiran niya, hindi na niya kaya pang pakisamahan si papa at kung ano-ano pang dahilan. Noong umalis si mama sa bahay, lalo namang nasira ang diskarte ni papa. Kung ako lang, gusto ko nang tumigil. Pero marami kasi sa aming mga guro ang nakakaalam ng aming sitwasyon at sila mismo ang nagsabing magpatuloy lang kami. Dahil lalong walang mangyayari kung titigil kami ng pag-aaral. First year noon ang bunso sa aming tatlo naubod sa katigasan ng ulo. Dahil parang sinabayan niya ang problema ng aking mga magulang. Bukod pa doon, bukod sa nabarkada natuto magbisyo na ikinagalit ni papa. Sabihin na lang natin na biglang naleche ang aming pamilya. Dahil noong ako'y mag-fourth year high school, siguro dahil na rin sa walang tamang gabay, yung sumunod sa akin nabuntis. Maigi na lamang at pinanagutan ng nakatisod at tinanggap ng magulang ng lalaki. Yung bunso sa aming magkakapatid, lumala, nagrebelde. Bukod sa natutong magbisyo, tuluyang huminto ng pag-aaral at mas pinili ang magtrabaho. Kaya nung ako'y fourth year high school, madalas si papa lamang ang aking kasama sa bahay. Ako ang nag-iisang nakasaksi sa hirap na pinagdaanan ni papa na kung minsan ay uuwi akong galing school na nakatulog na sa kalasingan si papa. At talagang kung anuman ang nangyari sa aming pamilya ay ipinagkatiwala ko nilang sa nasa itaas. Noong makatapos ako ng high school, sabi ko, okay na yun. Kahit naman high school, pwede nang matanggap sa factory. Pero dahil wala pa ako sa wastong edad para magtrabaho, pansamantala kong sinundan ang yapak ni mama para kahit papaano makaipon. Nagtinda ako ng merienda dahil yun lang naman ang alam kong lutuin. Pero ang paglalabada, hindi ko na pinag-interesana. Matagal din akong nagtinda, hindi naman ako pinigilan ni papa. At dahil ako ang nakakaalam ng mga gastusin o bayarin sa bahay, ay sa akin nag-aabot ng pera si papa. At ako na raw ang bahala. Hanggang sa ayon at makaipon ako at makakumpleto ng requirements. Simula noong makilala ko ang lalaki, na itago na lang natin sa pangalang Roy, kahit laging nasa aking tabi si papa, iba ang saya. Tuloy ang nahulog ang loob ko kay Roy, dahilan upang bago ako umuwi ng bahay matapos ang maghapong trabaho, ay nagkikita muna kami at kung saan napunta. Hanggang sa ang inuupahan niyang bahay, nakarating ako. Tamang kwentuhan lamang noong una, pero habang tumatagal ang aming relasyon, hindi na lamang iyon ang natututunan namin. Hanggang sa ang ipinagbabawal na teknik na para lamang sa mga taong may basbas at lisensya. Lumalim ng tuluyan ang lihim na aming ginagawa hanggang sa hindi ko napansin na nagiging parte na iyon ng bawat naming pagkikita. Kumbaga sa isang putahe, sangkap na hindi pwedeng mawala. Buong akala ko, si Roy na ang aking magiging katuluyan pero noong magbungang aming kulustuyan at nalaman ni Roy, mismong kinabukasan hindi na siya nagparamdam sa akin. Nahirapan akong ipagtapat kay papa ang bagay na iyon. Pero gaya nga ng sabi ko, ang magulang ay magulang . Hindi naman sa pagiging masamang kapatid at panganay sa aming tatlo, pero noong magkaroon ako ng trabaho, dahil dadalawa lamang kami ni papa sa bahay, gumawa ng aming pamumuhay. Kumbaga, dahil na rin sa perwisyong naidulot ng bunso kong kapatid, ay tuloy na rin akong nawalan ng pakialam sa kanya.
Bagamat hindi nakakapag-abot ang sumunod sa akin, pero kahit papaano hindi naman siya nagbibigay ng sakit sa ulo ni Papa. Sa unang 2 taon ko ng pagiging empleyado, hayahay ang pamumuhay namin ni Papa. Ilang selebrasyon din ang sinalubong namin ng magkasama at alam ko na namimiss niya ang buhay na may kapareha. Tulad ng aking mga magulang, nakatagpo din ako ng pag-ibig. Pero dahil ayokong masira ang tingin sa akin ni Papa, at isipan niyang baka iwan ko siyang mag-isa, inilihim ko yun kay Papa, bagay na naging dahilan kung bakit nahirapan akong ipagtapat na buntis ako at ayaw akong panagutan ng lalaking nakatisod sa akin. Ang magulang ay magulang at sa kabila ng wala akong kakayanan para maghanap buhay, hindi ako pinabayaan ni Papa. Hanggang sang 9 na buwan kung dinadala sa aking sinapupunan ay ma-expired at tuluyang lumabas. Doon ko pa higit nakita kung gaano ako kamahal ni Papa. Para sa amin ng anak ko, si Papa ang tumayong aming padre di pamilya. Dahil ang halos lahat ng aming gastusin, pinunan ni Papa. At noong bumalik ako sa paghahanap buhay, si Papa ang naiiwan sa aking anak.